Alam mo, araw-araw may mga kalyeng dinadaanan tayo. Binabanggit natin ang mga pangalan nila kapag nagtuturo ng direksyon o kapag nagbubuk ng biyahe. Pero madalas hanggang doon na lang, di ba? Sa pagsusuring ito, bubuksan natin ang mga kwentong yan, ang mga sikreto sa likod ng mga pangalan ng kalye na akala natin alam na natin. Pero teka, naitanong mo na ba sa sarili mo, sino nga ba talaga sila? Bakit sa kanila ipinangalan ang mga kalsadang to na parang naging parte na ng buhay natin? Halika, alamin natin. 3 pangalan, 3 kalyang pamilyar, lalo na kung taga Maynila ka. At sa likod ng bawat isa, nako, may pambihirang kwento ng kabayanihan, talino at pagmamahal sa bayan na malamang hindi mo pa naririnig. Okay, unahin natin si Edilberto Evangelista. Para sa marami, ang pangalan niya ay katumbas ng isang bagay lang, pero malayo ito sa tunay niyang kwento. Pag sinabing Evangelista Street sa Quiapo, ano agad ang naiisip mo? Di ba? Electronics, mga murang gadget, piyesa ng kung ano-ano. Pero ang nakakagulat, ang layo-layo niyan sa kwento ng taong pinagmulan ng pangalan, isang magiting na inhenyero ng revolusyon. So sino ba itong si Edilberto Evangelista? Grabe to, nagtapos siya ng engineering sa Belgium. Isipin mo yun, pwede na sana siyang magpayaman doon, magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi, pinili niyang umuwi para sumali sa himagsikan. At siya pala ang utak sa likod ng matitibay na trench o kuta sa labanan sa Zapot Bridge, yung mga depensang sobrang nagpahirap sa mga Espanyol. At doon mismo sa labanang iyon, doon din siya namatay bilang isang bayani. Mula sa isang inhinyero ng digmaan, lipat naman tayo sa isang scientist. Pero hindi ordinaryong scientist. Ang naging sandata niya ay ang kanyang mga inbensyon sa pagkain. Kilalanin nating si Maria Orosa. Orosa Street sa Ermita. Kung nagtatrabaho o nag-aaral malapit sa UN Avenue, siguradong nadaanan mo na to. Abala, laging may mga dumadaan. Pero si Maria Orosa, higit pa siya sa isang pangalan sa kanto. Isa siyang food inventor na literal na nagligtas sa bansa noong panahon ng digma. At heto ang isang tanong na mag-uugnay sa atin sa kanya. Naisip mo na ba kung bakit tayo lang halos sa buong mundo ang mayroong banana ketchup? Ang sagot? Simpleng-simple lang. Dahil sa kanya. Dahil kay Maria Orosa. Noong World War II kasi, nagkaroon ng matinding kakulangan sa kamatis, kaya humanap siya ng alternatibo. At boom! Naimbento niya ang banana ketchup, isang produktong sobrang tatak Pinoy na hanggang ngayon nasa mga hapagkainan pa rin natin. At teka, hindi lang yan. Nilikha rin niya ang Soyalac. Isa itong powder drink na gawa sa soybean pero siksik sa nutrisyon. Ito yung naging sagot niya sa matinding problema ng malnutrisyon noong panahon ng giyera. Dahil sa banana ketchup at Soyalac, libu-libong Pilipino at mga sundalo ang nailigtas mula sa gutom. Isipin mo, ang talino niya ang naging pag-asa sa gitna ng digmaan. Hindi baril o kanyon, kundi aham na nagligtas ng buhay. Ang galing, di ba? At para sa ating huling bayani, tingnan natin ang kwento ng isang tao na ang naging misyon ay pangalagaan ang ating mismong alaala bilang isang bansa. Siya si Teodoro M. Calao. Sa ngayon, pag sinabing Calao Avenue, anong naisip natin? Shipping agencies, di ba? Manning agencies. Pero ang taong ipinangalan dito ay kinilala bilang ama ng mga aklatan sa Pilipinas. Ang layo ng connection, no? Pero napakahalaga pala ng ambag niya. Si Teodoro Calao, naging importante siyang opisyal noong panahon ng mga Amerikano. Pero ang pinakamalaking legacy niya ay ang pagtatatag ng sistema ng mga pampublikong aklatan sa buong Pilipinas. At hindi lang yan, siya rin yung inatasan na mag-ingat ng mga pinakamahalagang dokumento ng ating kasaysayan. Kung wala siya, baka marami sa mga nalalaman natin ngayon tungkol sa nakaraan natin, baka tuluyan nung nawala. Kaya sa susunod na dumaan ka sa Evangelista, Orosa o Calao, sana maalala natin. Hindi lang yan mga piraso ng semento o aspalto. Ang bawat isa ay isang monumento. Isang paalala ng sakripisyo, ng talino at ng galing ng mga Pilipino na nagbigay daan para sa atin. Kaya ang tanong ko ngayon para sa'yo, saang kalye ka nakatira? Saang kalye ka dumadaan araw-araw? Ano kaya ang kwentong nagtatago sa likod ng pangalan yan?
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.